kong babasahin ang talata mula sa Roma 6:10. Ganito po ang sinasabi. The death he died to sin once for all. But the life he lives to God. Na? Ang kamatayan daw na, ang dahilan ng kanyang kamatayan, ay kamatayan para sa kasalanan sa Jesus. Namatay para sa kasalanan ng bawat isa. Wala naman talaga siyang kasalanan. But the life he lives to God. At ang mabuhay ay para sa Diyos. No? So katatapos lang ng, ano yung sinelebrate natin kaninang umaga? Yung pagkabuhay na muli. Na? Taon-taon sila celebrate, pero hindi taon-taon nangyari ito. Minsan lang, noong nakaraan, 2,000 years ago, namatay si Jesus, alang-alang sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, ayaw niyang tayo ay mapunta sa kamatayang eternal damnation. Kasi pag wala kang Kristo, doon ka sa dagat-dagatang apoy mapupunta. Kaya mapalad tayo mga kapatid, na kahit mainit ang panahon, dito pa rin tayo sama-samang nagpupulit sa Panginoon, sama-sama natin pakikinggan ang kanyang mga salita. So nali po tayo manalangin, dakilang Diyos, pinupuli ka namin, pinapasalamatan ka namin sa hapon ito. Salamat o Diyos na sa aming pag-celebrate ng iyong pagkabuhay na maguli. Nalaman namin, Panginoon, ang sakripisyo mo para sa bawat isa sa amin upang kami ay makaranas ng pagliligtas mo. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi namin kayang sukatin. At sa umagang ito, patuloy namin tinataas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, at amin pong pagbubulay-bulayan ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na nandito. At pagpalain mo rin po, Panginoon, ang wala pa dito, maging si Aleni, Panginoon, na medyo masama ang pakiramdam. O Diyos, ikaw ang patuloy na mag-ingat at magbigay sa kanya ng kaaliwan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Para po sa ating pagpapatuloy, inaanyayahan ko po ang mga aawit natin.
you sa ating worship team. Medyo may technical difficulties tayo ngayong hapon. Tulad din kaninang umaga. Ang sabi ni Ana kanina nung siya ang presider, kapag daw may COVID, maraming namamatay. Kapag daw ang salita ng Diyos ang naipahayag, marami ang naliligtas. Kaya ngayong hapon, pakinggan natin ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng buhay ng kasaganaan kasama ni Kristo. At tinatawagan ko na si Pastor San Miguel para sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa hapon ito para sa bawat isa sa atin. Magandang hapon po sa ating lahat. Ito gusto ko. Ramdam na ang init. No? Kanina nga, sabi ni Mrs. kaninang tanghali, gusto niya nang magganyan, tumigil na daw ako kasi init na. No? Kaya nga, yun din ang hinala namin ni Mrs. Yung sobrang init, nakaka-atake po yan. Diba? Heart attack or what, cardiac arrest. Cardiac arrest daw ang nangyari sa kanya. No, nakakalungkot isipin. Pero, kung tutuusin, ang dapat nating sabihin sa kanya, congratulations. Yun po daw pag Kristiyano. Congratulations. Ang ibig sabihin, naka-reserve na siya. At ang maganda doon, siya ay mananampalataya. Believers. So, walang problema. Kaya lang, malungkot dahil unang-una, kasama rin yung sa worship team. Katabi ko sa dyan kung kumanta. Kanina, hinahanap-hanap ko habang sa worship team. At parang nakikisama ang laptop. Kanina isang kanta lang, hindi na mabuksan. Ngayon isang kanta rin lang. Samantalang ininsayo ko pa ng ininsayo. Halos 3 na patugtog ko, dapat pala hindi ko pinatugtog. Dapat ngayon na lang. Okay, so, ano po ba ngayon? Ano ang tawag? Sa Katoliko, Easter Sunday. Kahit sa atin, kasi Katoliko rin tayo, ang muling pagkabuhay. Kaya, ang ating topic po, ang topic ay ang the resurrection and the life. Ang ibig sabihin, si Jesus ay muling pagkabuhay na ang bata. Sa muling pagkabuhay ni Jesucristo, resurrection at ang buhay. Babasahin ko po sa inyo sa John chapter 11, verse 25 and 26. Ang sinasabi po rito, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believe in me, though he were dead, yet shall he live. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung sa Tagalog, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang kabuhay na maguli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. Di ba maliwanag? Ang mamamatay daw na mananampalataya, katulad ni Ate Beth, namatay nung Friday, kasabay pa, no? Sa pag-alaala. Friday rin namatay si Jesus. Pero, hindi siya namatay, ha? Yun ay pag-alaala natin. Friday daw kasi namatay. Kaya, yan ay sineselebrate natin, may mga procession, may naghahagupit sa sariling katawan, at may nagpapako. At yung nagpapako, nagreklamo, wala daw siya ibaba na dahil napakainit ng lugar.
ospital, no? Nagreklamo siya, ibinaba kaagad, dinala sa ospital para ma-injeksyonan ng anti-pintano. Okay. So, uulitin ko ang sinasabi rito. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli. Sandali, sa 25. Okay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. Kaya si Ate Beth, ang sabi sa Thessalonica, unang Thessalonica, chapter 4, verse 13 to 18, ang sabi po, natutulog lang. Kapag namatay ang mananampalataya, natutulog lang. At darating ang panahon, sila ay bubuhayin. Kaya sabi rito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay, gayon may mabubuhay siya. Sa 26, maganda po ang sinabi. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya kay Hesukristo ay hindi na mamamatay magpakailanman. Ito ang napakagandang sinabi ni Jesus. Na kapag tayo daw ay nabuhay na magmuli, no, hindi na tayo mamamatay. Kasi dati, patay tayo sa kasalanan eh. Diba mababasa natin sa Ephesians chapter 2, 1 to 4, ang sabi ni Pablo, dati mga patay tayo. Mga patay. Yung minana nating kasalanan si Adan. Kasi yung, di ba, dahil kay Adan, ang lahat ay nagkasala. At dahil sa kasalanan, naghari ang kamatayan. So, lahat dapat tayong patay. Kaya nga, lagi sinasabi ni Mrs., parang katulad tayo ng zombie. Bagamat buhay ang ating katawan, palakad-lakad yan, subalit ang ating kaluluwa at espiritu ay patay. Nakuha po ba natin? Yung ating kaluluwa at espiritu ay patay. Okay, kailan po mabubuhay? Kailan mabubuhay ang ating espiritu at kaluluwa? Pakisabi na. Sirit, kailan mabubuhay ang ating kaluluwa? Halimbawa ako, from may isip ako, 7 years old, hanggang 37 years old, patay po ang aking kaluluwa at espiritu. Nakuha po ba natin? Patay. Bakit patay? Pagkabat buhay ang aking katawan. Palasing-lasing pa nga ako, painom-inom para pabisyo-bisyo pa, ang daming bisyo, no? Ibig sabihin, patay ang aking kaluluwa at espiritu. Kailan ito nabuhay? Noong August 28, 1989. Nung ako ay kinilala ko, makasalanan ako, pinagsisihan ko ang kasalanan ko, humingi ako ng tawad sa Diyos at higit sa lahat, tinanggap ko po siya bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Doon lang nabuhay yung kaluluwa ko at espiritu. Kuha po ba natin? Doon lang nabuhay. Kaya tatlo na kami. Dati, laman lang ako. Nasa laman. Kaya ang mga ginagawa ko, nasa laman. Diba? Ano ba ang mga gawain ng nasa laman? Paglalasing, pagkakampi-kampi, pagkabahagi, walang taros ng pagsasaya, pangangalunya, at yung marami pa pagpatay. Yan po dati. Pag unbelievers ka, pag hindi ka nananampalataya kay Jesus. Kaya ganun po. Kaya kailan yun nabuhay? Noong August 28, 1989, dyan sa Yemelit,
malapit lang iyon dito, nag-alcohol ang pastor, nagulat na ang asawa ko na bigla ako pumunta sa altar at tinanggap ko po bilang Panginoon at tagapagligtas. Doon lang nabuhay. Diba? Ano ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Ang sabi ko doon, ang mga nakipag-isa kay Jesucristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati, siya'y bago na. Kaya nung makipag-isa ako kay Jesus, wala na yung dati. Lahat ng bisyo ko tanggal yun. Lahat ng bisyo. Pero unti-unti, hindi biglaan. No? Unti-unti. Dahil talagang, para kang yung ginto dinadalisay. Diba ang ginto? Dadaan yan sa apoy. Sa paghihirap, mainit. Pero pagkatapos na dumaan sa apoy, lalabas ang tina. Ang ganda ng ginto. Kaya, noon, dumaan din ako sa ganyan. Kaya nga sabi ko nga sa asawa ko, bago-bago pa lang ako, ang hirap pala maging Kristiyano. Diba? Ikaw ang witness. Ang hirap. Kasi, wala na, tanggal lahat yung mga, dati nagsusugal ako, nagdadaya ako lahat. Talagang binubuhay ko sila sa legality. Legal. Kaya, ang pera pag sa legality, kasi yan po sa amin sa itlog, bilis, yan na po ang aming tangal. Salamat na lang, mayroon tayong puno ng malunggay. Yung malunggay, bibili kami ng gata. Malunggay kami. Yung pala, ang malunggay, maganda rin sa kalusugan natin. Maganda rin. So, dadaan po tayo talaga. No? Kaya, ba't ako napunta dyan? Sinasabi ko nga, tayong mga, ulitin ko, ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya kay Jesucristo ay hindi na mamamatay magpakailanman. Kaya simula po noong August 28, 1989, nang makakilala ako, nang mabuhay ang aking kaluluwa at espiritu, hindi na po ito muling mamamatay. Nakuha po ba natin? Hindi na ako muling mamamatay. Pero yung katawan ko, mamamatay. Pero yung kaluluwa ko at espiritu, hindi. Kaya si Ate Beth, namatay siya ngayon, natutulog lang. Mamaya babasahin ko sa inyo sa Thessalonica. Natutulog lang siya. Hindi siya patay. At siya natutulog na banal. Natutulog siya banal. Kaya sa pagbabalik ni Jesus, sa second coming, una niyang bubuhayin yung mga natutulog. Kaya babasahin ko sa inyo isa-isa. Mas magandang nababasa. No? At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay magpakailanman. Ang kaluluwa po yan at espiritu. Pero yung katawan natin, mamamatay po yan. Okay. Sa John 14, 1-3, maganda po rito ang sinasabi. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Si Jesus po ito. Ang gusto ni Jesus, manampalataya tayo sa Ama. At malampalataya tayo sa Anak. Bagaman, kung pag-aaralan natin ang John chapter 3, verse 16, ang Ama ang nagmahal sa atin. Di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sapagkat binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya kay Jesucristo ay hindi mamapahamak bagkus makakaroon ng buhay na walang hanggan. Itinurn-over na po ng Ama kay Jesus. Ang sabi ng Ama, sumampalataya tayo sa Anak. Tinurn-over. Maging, ang kapangyarihan ng pagka-Diyos ng Ama, binigay niya, di ba? Matthew chapter 28, verse 19. Verse 18. Matthew 28, verse 18. Ano ang sabi doon? Ibinigay na sa iyo ang kapangyarihan dito sa lupa at sa langit. Tinurn over na ng Diyos Ama sa Anak.
Kaya, pag hindi natin pinansin si Jesus, hindi ka po kikilalanin ng Ama. Kasi dapat dadaan tayo kay Jesus. Kaya nga, ang kasabi rito ni Jesus, siya nagsasalita dito, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, Ama. At magsisampalataya naman kayo sa akin. Manampalataya. Alam niyo po ba ang pananampalataya? Sa Diyos lamang po yan. Wala na kayong ibang pananampalatayanan. Sa Diyos lang. Utos nga ng Ama, manampalataya tayo sa anak. Sa Diyos lang. Kaya, baka mayroon ding nananampalataya sa Diablo. Ay, hindi naman sa langit yun. Pag kay Jesus ka nananampalataya, sa langit ang tungo mo. Okay, so, iisa-isahin ko po ito. Ito ang pagkasabi niya. Sa 2, ang sabi po rito, my Father's house are many mansions. Wow. Ang mga bahay daw ng Ama sa langit, mansion. Nakakita na ba tayo ng mansion? Ba? Dahil may mansion magaganda. Si Marcos nga nun, may mansion yan. Si Marcos, mayroon. Si Senior. No, ang dami magaganda mansion. Kaya, my Father's house are many mansion. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Pumunta si Jesus para ihapaghanda tayo. No? Sa Tagalog, ang sabi rito, maraming tahanan. Ang sabi, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko na sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Si Kristo, nung umakyat siya, di ba, namatay siya, 40 days, umakyat siya sa langit, umupo sa kanan ng Diyos Ama. Naghahanda na po ang Diyos sa bahay natin, sa mansion. Alam niyo ba, sabi sa Revelation, kung babasahin niyo, ang kalsada ay pinto. Marami nang doon nakakita niyan, mga anong tawag dyan, yung parang vision. Vision may nakita na daw nila. Lantay na dito ang mga bahay, puno ng diamante, or mga alahas, jet, punong-puno. Mayroon na daw, pero hindi naman ako naniniwala kasi hindi naman ako nakakita. No? Pero palagay natin, kaya ang sabi rito, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ipaghahanda tayo. No? Sa 3, ang sabi po rito, at kung ako'y pumaroon at kayo'y naipaghanda na ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay nandoon, magkasama. Kaya sa langit, darating ang panahon, sama-sama po tayo doon. Kaya lang, inuulit ko, hindi mo na makikilala ang asawa mo, hindi mo na makikilala ang mga anak mo, katulad ka na lamang ng isang anghel. Anghel tayo na hindi na nagkakasakit, na hindi na makakaramdam ng gutom, at wala tayong ibang gagawin, mag-aawitan tayo sa Panginoon. Diba? Naikwento ko na nga sa inyo yung 7 asawa. Sino ba magdating sa langit ang asawa mo sa 7? Wala, sabi ni Jesus, diyan kayo mali-mali. Kasi pagdating sa langit, wala ka ng asawa. No? Kaya doon, katulad na tayo ng mga anghel. Kaya dito pala, mag-awitan na tayo ng mag-awitan. Kaya salamat sa worship team na laging umaawit dito. No? At kayo'y tatanggap. Hanggang 3 na nabasa ko, no? Ito na po. Babasahin ko po sa inyo ang Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 4, 13, 18. No? Ang sabi po dito, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam. Ang sabi,
Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa mga nangatutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng iba na walang pag-asa. Ito na po yung sinasabi ko. Si Ate Beth, hindi patay. Ang namatay sa kanya ay ang kanyang katawan. At yung kanyang kaluluwa, nakahiga, natutulog. Yun ang sabi niya. Kaya, ang sabi, huwag na daw tayong mag-alala dahil tayo, kapag namatay na, natutulog lang ang ating kaluluwa. Hindi talaga tayo patay. Kaya huwag daw tayong magulumihanan. Huwag daw tayong mag-alala na katulad ng mga unbelievers na lagi silang nalulungkot, nag-aalala. Ang sabi nga sa kasayan ko, na hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay, na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Walang pag-asa po yung mga unbelievers. Kaya sila nalulungkot na marami na alalang-alala, pero sa atin ang sabi, huwag na tayong mag-alala. No? Sapagkat kung tayo'y nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Maganda po ito sa 14. No? Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Kaya kung si Jesus daw ay namatay, ganun, at siya'y muling nabuhay, gayon din tayo. Dahil tayo ay namatay, ang ating physical, ang ating katawan, mabubuhay din tayo in His time, sa Kanyang pagbabalik. Kaya lamang po, ang pagbabalik, walang nakakaalam kung kailan siya babalik. Dahil ang sabi sa banal na kasulatan, babalik siya ng katulad ng isang magnanakaw. Diba? Pag ninakawan ba kayo sa bahay nyo, alam nyo? Siyempre, malalaman nyo na, nakaalis na, nakapagnakaw na. Yun po ang ibig sabihin. Darating na lang siya katulad ng magnanakaw. Pero hindi siya magnanakaw. Katulad ng isang magnanakaw na magugulat ka na lang na wala na ang gamit mo. Ganon din yun. Magugulat na lang tayo na nandito na si Jesus. Kaya, nagsisampalataya si Jesus ay namatay, nabuhay, mag-ulit. Nakatulog kay Jesus. Dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sa 15 ang sabi po, sapagkat sinasabi namin sa inyo, sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Ito na po yung sinasabi ko kanina. Sa second coming, pagbalik ni Jesus, bubuhayin niya muna yung natutulog. Bubuhayin niya. At sa isang kisap mata, makakaroon ng glorified body. At ganun din po tayo. Sa isang kisap mata, mapapalitan po natin itong ating katawang makasalanan, mapapalitan din po ng glorified body. At pagkatapos na pareho na tayo may glorified body, sabay-sabay po tayo aakyat. Ang sabi niya. Kaya ang sabi niya rito sa 16, hindi raw tayo mauuna. Sa 16, ang sabi po, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit. Si Jesus din ang bababa mula sa langit. At may pakakak ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Ulitin ko, may nalampasan ako. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Example, si Ate Beth namatay kay Kristo. Kristiyano siya, thank God. 2 taon at kalahating buwan. 2 taon at kalahating taon. Na inaralan ko, nagsisi siya, kinilalang makasalanan siya, tumanggap siya sa ating Panginoon. Kaya nakatitiyak na siya ay bubuhayin.
At hindi lang siya, lahat tayo. Lahat tayo kasi believers na tayo. Kaya lang, ang aking pakiusap, ang gusto ni Lord, humaba ang buhay natin. Diba? Ilang taon ang gusto ni Lord? 120. Kaya ako'y nalulungkot. Lagi ko ang buong congregation, lahat kayo, morning and afternoon, pinag-pray na, Lord, huwag naman po sana. No? Kaya lang, di ba? Ano ang sabi ng Diyos para humaba ang buhay natin? Di ba? Ibigin mo ang iyong sarili. Mahalin natin. Maaari may pagkukulang siya. O kaya, unang-una, ang tingin nga namin kasi cardiac arrest sa sobrang init. Tapos yung bahay daw niya, kulog, walang hangin. Kaya, yun ang nangyari. Kaya dapat talaga, habang bata pa tayo, habang katulad ninyo mga bata pa, paghandaan na natin ang ating sarili. Thank God, maganda ang bahay ni Kuya Alex at Ate Mel. No? Laging ganun dapat, nakahanda. Okay. So, ang sabi nito, si Kristo ay mga buhay na magpuli. Kung tayo ay matay, bubuhayin din. Kaya ang sabi sa 17, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga aplapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Pag dumating na itong second coming, pag dumating na po itong second coming, darating daw siya sa alapaap, sa itaas, makikita siya. At tayo naman, sabay-sabay tayo aakyat at sasalubungin. Kaya, napakaganda po ang ibig ko sabihin, assurance. Mayroon tayo sigurado. Basta Kristiyano ka, no? Sigurado. Kaya nga, iba ang ating topic, I am the resurrection and the life. Siya ang pagkabuhay ng mga muli at ang buhay. Babalikan ko po yung Deuteronomy chapter 30, verse 15. Babalikan ko lamang po. Diyan makikita natin. Ang sabi po, naglatag ang Diyos ng buhay at kasaganaan. Huwag niyong kakalimutan. At naglatag siya ng kamatayan at kahirapan. Umilit tayo. Thank God, alam ko kayong lahat, pinili niyo ang buhay. Si Jesus. Kaya, ang kasunod po niya, kasaganaan. Mananagana po tayo. Hindi lang financial. Yun lang maging kontento ka, contentment. Malaking kayamanan na po. At yung lang wala kang karamdaman, wala kang sakit, malaking kayamanan na po yan. Kaya ang maganda, yung masaya ka. Nagagala kang lagi. Yan ang gusto. Saka, yung kasunod na pagpapala, darating po yan. Kasi pinili mo ang buhay, pinili natin si Jesus, siya ang buhay, at ang kasunod, kasaganaan. Mananaganan tayo. Katulad ni Abraham. Nanaganat si Abraham. Katulad namin, experience namin, wala kami. 1989, nakakilala ko. Ilang taon na yan? 35 years. 35 years. Ito na ang bunga. Ito na ang bunga. Hindi ko sinasabing gayahin niyo ako. Pero kami ang buhay na patotoo. Kami ang magandang testimony. Sa totoo lang po, ito ang asawa ko. Siya ang witness. Walang-wala kami lahat. Pero yung pangako kasi ng Diyos, kapag pinili mo si Kristo, mananagana ka. Kaya thank God na kayo narito. Pinili niyo ang buhay. Pinili niyo si Jesus. Kaya, after 20 years lang siguro, baka hindi pa 10 years lang, kasi kami, inabot kami ng 13 years. Bago lubusan, nagkaroon na kami ng sariling bahay. 13 years. Kami ngayon ay 35 years na. May mga sasakyan na. Kumplito na. May kanya-kanya na kaming bahay. Mga anak ko. Yung lalo na si Jeff. Yung huling balita natin, 25 ang bahay. 25. Kaya lang,
negosyo niya. Buy and sell. Bibili siya ng bahay, i-renovate. Kung nabili niya ng 1 million, ibibenta niya ng 2 million. 2 kagad ng 1 million. Yun ang kanyang negosyo. Ito, ilan ang bahay ni Leslie? Isa rito. 2 sa Magitan, yung sa atin, sa Ayala, at doon sa St. Joseph. Maganda. 3 lang, no? 3 lang kanya. May 3 bahay. Ito may-ari nito. May 3 bahay. So, hindi lamang kami ni Mrs. ang pinagpala. Totoo yung sinabi kay Abraham. Ang sabi kay Abraham, pagpapalain kita hanggang kaapu-apuhan. Pinagpala si Abraham. Mayaman si Abraham. Lahat pinagpala siya. At ang pangako pa sa kanya, as it is written, all Israelite are saved. Ligtas lahat hanggang kaapu-apuhan. Ligtas sila. Kaya, ito, sa inyo, si Kuya Alex at si Ate Mel, ang Abraham. Abraham si Kuya Alex, Sarah, si Mel. Lahat ng anak ninyo, pagpapalain niya. Hindi sinungaling ang Diyos. Pag ang Diyos nangako, tumutupad. Di ba? At kung kayo kay Galatia 3:29, at kung kayo kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham, at lahat ng ipinangako kay Abraham ay matatanggap din natin. Yung pangako Abraham, matatanggap nyo, matatanggap ko. Diba? Ang ganda. Ano pa ba yung sasabihin ko? Maganda yung ito. Because God is a promise keeper. Tumutupad sa pangako ang Diyos. Hindi siya sinungaling. Kaya, magbilang kayo 10 years to 20 years. Baka higatan niyo pa kami. Ang Diyos napakabuti. Totoo po yan. Kaya, thank God na ang pinili natin ay ang buhay. Kasi pag pinili ang kamatayan, sa impyerno yun ang punta nila at maghihirap. Ulit ko lang, hindi pwedeng mamamatay ka agad dahil paano yung paghihirap? Dapat maranasan nila ang maghirap bago mamatay. Dahil unbelievers sila. Kaya nga, di ba, ibabalik ko lang sa inyo ulit, 2 klase lang ang tao. Isang believers, sino yun? Tayo. At isang unbelievers. Ang unbelievers, sigurado sa impyerno ang tungo. Pag hindi naging believers. Kaya hanggat may buhay ang tao, dapat maging believers siya. Kaya tayo, ulitin ko na naman, ang utos ni Jesus, Matthew 28:19, utos sa atin, therefore, go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Magsibag po tayo. Mga mahal natin sa buhay ang unahin natin, dalhin dito. Dalhin po natin dito. Magugulat tayo. Magiging malagot tayo. Dahil ang Diyos naman ang magpapalagot. Kaya, huwag po tayong mag-alala. Diba? Hindi kayo mahihirapan. Diba, lagi kong sinasabi, huwag niyong hilahin. Huwag niyong utusan at sumama. Huwag. Ano lang, ang sekreto? Prayer. Prayer is power. Power. Makapangyarihan ang panalangin. Magugulat ka na lang. Baka sasabihin nila, ay, sasama na ako sa inyo. Magugulat ka na lang. No? Katulad nung nangyari kay Kuya Alex. Sabi, ay, magbabautis mo ba talaga? Nagbabautis mo. Nagulat na lang tayo, nagbabautis mo. Ang Diyos, ang kumilos kay Kuya Alex. Ang banal na Espiritu. Kasi kung siya hihilahin natin, halika na, bautismohan ka na. Ayaw yan. Kasi hindi tayo Holy Spirit. Hindi tayo banal na Espiritu. Kaya kayong lahat na naririto, ang papuri sa Diyos. Hindi kay Ate Mel, hindi kung kanino, hindi sa pastor. Walang papuri sa akin yan. Ang papuri sa Diyos. Kasi kaya tayo naririto dahil kay Kristo. Dahil siya ang ating pinili. No? Hindi ako magpapakatagal kasi sa susunod,
may service pa ako mamaya. Sabi ko, 7 o'clock nandoon ako. Siyempre, dapat 6:30 nandoon ako, magpipintuan pa. And then message. Kasi napakahalaga po. Alam niyo, misyonero, pastor ako. Ang gusto ko po, ang salita ng Diyos ay na-broadcast. Kaya nga ako ngayon ay broadcaster na. Diba? Sa Media House Express. Sino rito ang nakakapanood sa Media House Express? Ipinapadala ko. Good. Diba? Manood kayo ng manood. Kasi yan po ang aking tungkulin. Ano ba ang aking mithiin o layunin? Ang aking layunin o mithiin ang marami ang makakilala. Kaya tayo, mag-iisang taon na tayo rito. Kailan tayo nagpasimula? Sino nakakatanda? Nasa kasaysayan niya. September po tayo nagpasimula. Kaya sana nawa naman ay baka sa pagdating ng September, madubli na kayo. Kasi ang bilang namin sa inyo, 16. Marami lang absent. 16 to 17 kayo. Madubli lang, maging 34 tayo. Wala na yung sasakyan yan, nasa baba na yan. Katulad sa umaga, hindi kami naglalagay ng sasakyan yan. Kasi minsan umaabot kami ng 13. No? Yung 30, pag nagsipag ninyo, magiging 16. Kaya ako po, misyonero, pastor. Kaya nga, kung walang ibang magsasalita doon kay Ate Beth, gabi-gabi ako magsasalita doon. Kasi gusto ko makarinig ng salita ng Diyos, yung hindi ko mga membro. Kasi pag ganyan po, maraming visitor, maraming pupunta, kaibigan, hindi mananampalataya, makikinig sila, malay natin, kumilos ang Diyos sa buhay nila. At nagustuhan nila ang aming turo, ang ating turo, baka dito magsipagsimba, di ba? Yan po ay mission. No, tungkulin ko po. Kaya kung doon hanggang sa paglibing, kasi kinausap na ako sa paglibing, ako rin daw ang mag-o-officiate. Ako ang hindi daw pari. Ako daw talaga ang mag-o-officiate sa paglibing. So, totoo yun. Gagawin ko po yun at gabi-gabi. So, yun po ang aking mensahe na ang sabi nga sa 18, ito ang panghuli. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salita ito. Yung mensahe ibinigay ko sa inyo, mag-aliwan daw tayo. Huwag na tayong mag-alala yung mga magulang na natin na sumakabilang buhay na. Huwag na tayong malungkot. Huwag na tayong mag-alala. Ayan, si Kuya Alex, di ba? Namatay yung ama mo, no? Huwag ka na daw malungkot. Natutulog lang yun. Kristiyano rin yun. Mga Katoliko, di ba? Katoliko po, Kristiyano. Kung mapapanood nyo ang broadcasting ko, sabi sa akin ni Lord, wala tayong pagkakaiba sa Roman Catholic, sa Orthodox Catholic, at tayo ay Evangelical Catholic. Wala po tayong pagkakaiba. Basta si Kristo ang pinapaniwalaan. Sa Roman Catholic po, si Kristo ang Diyos. Wala nang iba. Si Kristo rin, dahil galing din ako sa Katoliko. Galing din ako. Kaya lahat po tayo may assurance. Pag namatay, natutulog lang. May dadagdag ko pa nga sana, sige, pwede mo pang idagdag. Yung Mateo chapter 27, verse 52, 53, 54, 55. Ano po ang sinasabi doon? Nung mamatay si Kristo, napunit ang kortina ng mga church. Kaya ngayon, mapapansin nyo, wala nang kortina dito sa gitna. Doon na lang sa tabi. Dito sa gitna, wala na. And ibig sabihin, naging malaya na po tayo. Kayong nandyan, pwede nang pumasok dito. Yung mga, yan, di ba? Yung mga umawit, pwede na. Noong panahon, pag kayo umawit, dito kayo pumasok, patay kayong lahat kasi hindi kayo saserdote. Patay, mamamatay physical. Saserdote lang po ang makakapasok dito. At nang mamatay si Kristo, ano ang sabi? Napunit ang kortina, pagkatapos yung mga libingan, nabiak ang mga libingan, bumangon ang mga banal. Ano yung mga banal? Yung nananampalataya kay Jesus, ang tawag doon, mga banal.
Pero yung hindi nananampalataya kay Jesus, hindi ginising, nandoon pa rin. So, yung mga banal na naniniwala kay Jesus, umakyat po sila. Nandoon na sila sa Holy City. Dito po ako magtatapos sa nasa Holy City, banal na lungsod. Kaya, basahin po ninyo yan para maniwala kayo sa akin. Matthew 27, verse 52 hanggang 57. Nandoon na po yung mga Kristiyano. Kaya lang, wala pa sa ikatlong langit. Tatlo po ang langit. Una, dalawa, pangatlo. Yung pangatlo ang lahat-lahat doon na tayo, pag-final. At yung mga hindi naniniwala, mga unbelievers, nasa impyerno po sa baba. Tayo lang ang sa itaas. Tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po sa message, sa mensahe na ibinigay mo sa atin para ipahayag sa mga kapatiran dito. Maraming salamat din po sa patuloy ng pagpapalang ibinibigay po ninyo sa kanila. At lalong-lalo na po yung kagalingan. Kaya ako ay lumalapit sa inyo, nagsusumamo, na kayo po ang dakilang manggagamot. May karamdaman po si Ate Alevi. Sa iyo po ay walang imposible. Nawa po Lord ay ipunin po ninyo at inyong pagalingin. Ito po ang idalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Okay. Salamat, Pastor, sa isang mabiyayang mensahe ng buhay. Tunay na kapag meron tayong Kristo, meron tayong pag-asa. Ngayon naman po ay gaganapin natin ang paghahandog. Kasunod nito ay ang pagkakaloob ng mga certificate of baptism. Bibigyan natin yung baptism. Pagkatapos. Kung ipanalangin ang mga handog. Kapilang Diyos, salamat po sa mga handog na nasa aming harapan. Salamat po at pagpalain mo ang mga kamay na naghandog, Panginoon. Magamit namin ito, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita dito sa aming lugar, Panginoon, sa Tabon 1, 2, and 3. At Diyos, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. At ngayon naman po ay ipagkakaloob na natin ang mga certificate of baptism. Sino ang pwede Si Gemma, si Gemma. Isa-isa pagkatapos. Tawagin mo na. Ito po ang katibayan ng pagbabautismo. Una ko pong tatawagin si Angel Faye. Kunan nyo kami, kakabayan ko muna. Sunod, si Ana Malu Olaes. Sunod po si Kuya Alex Orculio. Dalawa ko lang. Ako lahat tayo tatlo. Lahat po.
mailagay naman dito. Kayo ang walang Ang wala po si Aleni at saka si Noy. Okay, Sino po ang thank you. pagbibigay nito? So, congratulations po sa lahat na nakatanggap ng certificate of baptism. Ngayon naman po ay tinatawagan ko si Pastor para sa panalangin at basbas. Naanyayahan ko pong tumayo ang kabulungan, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat at muli at itinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa mga pagpapala, patuloy po ninyong pinadadaloy sa amin, lalong-lalo na po ang kagalingan ng aming mga karamdaman. Maraming salamat po. At kung mayroon naman po kami mga negosyo ng mga kapatiran, nananalig ako sa inyo na kayo po ang Jehovah Jireh, ang God provider, nawa po pagpalain ninyo ang kanilang mga negosyo. At kung wala man pong hanap buhay ang iba, Lord, sa iyo pa rin ako nananalig, nananampalataya, na bibigyan po ninyo ng hanap buhay ang mga kapatid namin po. At higit po sa lahat, ang pagmamahal mo ang aming hinihintay, lalo mo kaming maibigin, Lord. Ito po ang hinalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. At hiningi ko nga rin po, Lord, ang iyong basbas sa hapong ito. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng diwang banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday. Kung meron pong gustong pumunta sa tahanan ni Ate Beth, mamaya po alas 7 meron pong gawain.